Shoutout sa'yo, Answering Falsehood. Kami po ay Iglesia ni Cristo at hindi po INC 1914 na paghahalataan sa iyong mga sulpot na salita na ikaw ay hindi pa nakapakinig sa amin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pero hindi pa po huli ang lahat, brother. Welcome na welcome ka pa rin po sa amin makinig sa aming gusaling sambahan sa loob ng Iglesia ni Cristo. At ang sinasabi niyo po na INC 1914, ito po ay nairehistro dito po sa bansang Pilipinas, July 27, 1914. At ang naisakatuparan po na naging sugo po sa mga huling araw po na ito ay si kapatid na Felix Manalo. At ang nagtatagpo ng kanyang Iglesia ni Cristo ay ang ating pong Panginoong Hesukristo. At bilang si kapatid na Felix Manalo ay sugo sa mga huling araw ng Iglesia ni Cristo, ito po ang aming sinasampalatayanan bilang kami po ay Iglesia ni Cristo. At sa batas po natin, kailangan po irehistro po ang mga organization or mga religious gathering po. Kaya po ang Iglesia ni Cristo ay nairehistro po noong July 27, 1914 dito po sa atin sa bansang Pilipinas. Kaya po kayo po, kung hindi pa po kayo nakapakinig Answering Falsehoods, hindi pa po ito ang huling pagkakataon. Pwede ka pang makinig sa amin sa loob ng Iglesia ni Cristo. God bless sa'yo. Parang totoo kung magsalita, pero pasok kaya sa katotohanan kung ating susuriing mabuti. Isa-isahin natin ang kanyang mga sinasabi pagkatapos ng introng ito. Hindi natin may pagkakaila na marami talagang yumakap sa INC 1914. Hindi sa katotohanan ang hawak nila, kundi maraming hindi nag-aral at hindi nakaunawa sa Biblia. Kagaya nito ni ate, nag-aakala siya na sila ay tunay dahil nadoktrinahan siya sa loob ng kanilang kapilya. Pero siya mismo tiyak walang sariling pag-aaral sa Biblia. Kaya mapapansin po ninyo, lalabas yan sila ng kapilya na walang dalang Biblia. Dahil kung ano ang sinasabi ng mga ministro nila, yun lang din ang pinapaniwalaan nila kahit hindi sang-ayon sa Biblia ang kanilang paniniwala. Sasagutin natin isa-isa ang kanyang mga sinasabi. Shoutout sa'yo, Answering Falsehood. Kami po ay Iglesia ni Cristo at hindi po INC 1914. Ayaw nilang magpatawag ng INC 1914 kasi iglesia raw talaga sila ni Cristo. Ayaw nilang tanggapin na si Felix Y. Manalo ay kinuha lamang ang salitang Iglesia ni Cristo mula sa Biblia at pinalitan ng C ang K at ginawang pangalan sa kanyang pinatayong sekta para magmukhang totoo sa mata ng mga tao at inangkin agad na sila raw ang totoong Iglesia ni Cristo dahil mababasa raw umano sa Biblia word for word ang pangalan ng kanilang sektang ipinatayo ni Felix Y. Manalo. Napaghahalataan sa iyong mga sulpot na salita na ikaw ay hindi pa nakapakinig sa amin sa loob ng Iglesia ni Cristo. At bakit ko naman kailangan pang pumasok sa loob ng inyong kapilya para marinig ang mga doktrina ninyo kung lantad naman sa radyo, TV, any social media platform at pasugang magasin ninyo ang doktrinang inyong itinuturo mula kay Felix Y. Manalo. Pero hindi pa po huli ang lahat, brother. Welcome na welcome ka pa rin po sa amin makinig sa aming gusaling sambahan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kung kaming nasa katotohanan ay welcome sa inyong kapilya, mas lalo naman kayo ay welcome sa aming pananambahan upang makinig sa tunay na aral ng Panginoong Hesukristo. At ang sinasabi niyo po na INC 1914, ito po ay nairehistro dito po sa bansang Pilipinas, July 27, 1914. Opo, narehistro ang sekta ni Felix Y. Manalo noong July 27, 1914. At kahit itanggi niyo pa ang katotohanan, kayo ay isa sa mga sulpot na sektang lumitaw dito sa Pilipinas. Dahil si Felix Y. Manalo ay galing sa iba-ibang sekta at panghuli niyang pinanggalingan ay ang sektang SDA. At tumiwalag tapos nagtayo ng sariling sekta na pinangalanang Iglesia ni Cristo para magmukhang totoo. At ang naisakatuparan po na naging sugo po sa mga huling araw po na ito ay si kapatid na Felix Manalo. Tsaka hindi ho naging katuparan si Felix Y. Manalo sa anumang hula ng Biblia bilang sugo ng Diyos. Dahil hindi naman siya ang nakapropesiya sa Book of Isaiah at hindi rin ho siya ang ibong mandaragit at hindi ho siya ang anghel sa Book of Revelation. At ang nagtatagpo ng kanyang Iglesia ni Cristo ay ang ating pong Panginoong Hesukristo. At bilang si kapatid na Felix Manalo ay sugo sa mga huling araw ng Iglesia ni Cristo, ito po ang aming sinasampalatayanan bilang kami po ay Iglesia ni Cristo. At
sa batas po natin, kailangan po irehistro po ang mga organization or mga religious gathering po. Kaya po, ang Iglesia ni Cristo ay nairehistro po noong July 27, 1914 dito po sa atin sa bansang Pilipinas. Nagtayo si Kristo ng iglesia sa Jerusalem, hindi ho sa Pilipinas. At ang kanyang itinayong iglesia ay hindi lulubog-lilitaw dahil siya mismo ang nagtayo at nangako. Matthew 28:20, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Ephesians 3 verse 21, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Sa mga talatang ito, kinontra ninyo ang sinabi ng Biblia at ng Panginoong Kristo na ang iglesia ay mananatili sa lahat ng henerasyon. Dahil ang aral ninyong mga INC 1914, lumumbog ang iglesyang itinayo ng Panginoon sa Jerusalem at itinayo ulit dito sa Pilipinas. Kung kayo ang totoong iglesia ni Kristo at si Felix Y. Manalo ang huling sugo, ibig sabihin walang totoong iglesia bago naging sugo ang founder ninyong si Felix Y. Manalo dahil siya ay nagmula sa iba-ibang sekta. Kaya po kayo po, kung hindi pa po kayo nakapakinig Answering Falsehoods, hindi pa po ito ang huling pagkakataon. Pwede ka pang makinig sa amin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Naku ate, maawa ka sa sarili mo, hindi pa huli ang lahat para mag-aral kang mabuti sa Biblia. Tsaka hindi ka ba nagtataka kahit sa mga salin ng Bibliang ginagamit ninyo ay paiba-iba? Kasi ang aral ninyo ay tagpi-tagpi. Sa bawat doktrina ninyo, naghahanap kayo ng salin na pabor sa inyong doktrina. Halimbawa, pagdating sa Acts 20:28, ang gagamitin ninyong salin ay Lamsa version kasi pabor sa inyo. Pagdating naman sa ibang doktrina, lilipat na naman kayo sa iba pang salin. At kung pagsusuri lang sa aral ninyo ang pag-uusapan, tapos na po ako riyan. Dahil lantad ho ang kamaliang aral ninyo sa radyo, sa TV, sa social media, at sa mga pasugo ninyo, kaya huwag mong gawing dahilan ang kailangan pa naming pumasok sa kapilya ninyo para malaman ang inyong mga doktrina. Tsaka ang Iglesia ni Kristo hindi ho sekta, kundi kinasangkapan ng mga mananampalatayang ligtas kay Kristo. Ang aral ninyo na umanib sa Iglesia para maligtas, baliktad ang aral ninyo. Dahil sa Biblia, ang naidagdag sa Iglesia ay ang mga nangaligtas. Acts 2 verse 47, nangagpupuri sa Diyos at nakatanggap ng pagdingap sa buong bayan, at naidagdag sa iglesia ng Panginoon araw-araw yaong mga nangaligtas. At hindi ho nakabase sa pangalan ng sekta ang totoong iglesia. Bakit ba Iglesia ni Kristo ang ipinangalan ni Felix Y. Manalo sa sekta ninyo? Nangangahulugang kayo agad ang totoo? Ang tunay na iglesia ay nakabase sa aral at kasaysayan. Ayon kay Sir Isaac Newton, the Baptists are the only body of known Christian that have never symbolized with Rome. Kung gusto mong malaman ate ang totoong iglesia ng Panginoon, panoorin mo ang video sa description box at tignan mo ang website links. Bumasi ka ate sa biblical na aral at sa kasaysayan dahil ang iglesia ng Panginoon hindi lumubog. Follow and subscribe if you like content like this.